Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pa't hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang talinghaga, paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yaon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pati po ang ating mga kapatid na nasa labas ni Kipagdiwang, binabati ko po kayo ng magandang gabi. At hindi lamang po yung mga nasa labas ng simbahan, kundi yung mga nasa labas din po ng Pilipinas,
nasa loob at labas ng Pilipinas na nagipagdiwang po sa atin via social media platform. Mga kapatid, nais ko pong bigyang diin ang usapin ng pagiging Katoliko. Siyempre po, ang ibang pari magbibigyang diin ang ibang bahagi, ibang aspeto ng mga pagbasa ngayon. Ako napili ko lang po bigyang diin ang aspeto ng ating pagiging Katoliko. Ano ibig sabihin ng Katoliko? Ito po ay parati nating binabanggit, ang katagang ito ay parati nating binabanggit at bahagi ito ng ating dinarapagdarasal sa ating kredo. Ano po? Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang, anong kataga? Katolika. Katolika, Katoliko, Catholic, sa English, ang ibig sabihin ng Catholic ay universal, pangkalahatan, pangmalawakan. Ano po? Yan ang ibig sabihin ng Catholic. Kaya dapat po, tayong mga Katoliko ay, ayan, malawak ang isip. At ang pinagkakaabalahan sa buhay, hindi po lamang nakatutok sa sarili. Ito may sa material na bagay, ito may sa spiritual na bagay. Dapat po ay malawakan. Pag nagdarasal, hindi lamang para sarili, para sa kapwa. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ay itinuturo ni Jesus sa mga tao ang tunay na prinsipyo ng pagiging Katoliko. Sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sa dulong bahagi, sabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tumingin siya sa mga taong nakaupo sa palibot niya at sinabi, Ito ang aking mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Ama ay siya kong ina at mga kapatid. Ayan, hindi na lamang kapatid sapagkat parehas ang magulang. Hindi na lamang kapatid kasi kadugo. Hindi na lamang kapatid kasi may kaugnayan kami, kundi kapatid sapagkat tumatalima sa Diyos. Yan ang matibay-tibay para kay Kristo na batayan ng pagtawag ng kapatid. Sabi nga po sa English ay blood is thicker than water, na ibig sabihin ay mas malapit-lapit, mas madaling bigyan ng pabor ang mga taong kadugo kaysa hindi kadugo. Pero sinasabi rin naman sa ating ebanghelyo na if blood is thicker than water, faith is even more thicker than blood. Na ibig sabihin ngayon, kung nasanay ka kapatid, na Maginoo, magiliw, mapagbigay, mapasensyoso, matulungin sa iyong kadugo, sinasabi ng Panginoon, makitid yan. Hindi yan pangkalahatan. Hindi yan ang isip at gawi ng tunay na Katoliko, sapagkat ang tunay na Katoliko nakatanaw, lampas sa kanyang pamilya, higit pa sa kanyang mga kadugo, at sinasama sa kanyang responsibilidad sa paglago bilang isang tao, ito may material o spiritual, kasama ang kanyang kapwa-tao, sinumang sumusunod at tumatalima sa kalooban ng Ama, mga kapatid,
katulad ni Jesus, ay dapat ituring nating ating kapatid. Yan po ang pagiging tunay na Katoliko. Hindi lamang Katoliko sapagkat nabinyagan. Hindi lamang Katoliko kasi nagsisimba, kundi Katoliko dapat sa turing at sa gawa at sa buhay. Yan ang nais ng Panginoon. Bigyan natin ng diin ngayong ikasampung linggo ng karaniwang panahon. Ano ang kabaliktaran ng hindi pagsasabuhay sa pagiging Katoliko? Siyempre makitid. Ano pa? Madamot. Akin to. Amin lang to. Hindi ka kasali dito. Kahit ikay Katoliko o hindi Katoliko, kahit ikay kumikilala sa Diyos, wala akong pake. Akin lang to. Pagkamakasarili. At alam nyo po, pag pumapasok ang pagkamakasarili, papasok din naman ang pagiging makasalanan. Ito po ang nangyari sa ating unang pagbasa. Ang ating unang pagbasa po kasi, hindi po ito kwento talaga na nangyari sa buhay ni Adan at Eva. Ito po ay pagsusuri sa pagkakasala ng tao sa mata ng Diyos. Ano nga bang nangyayari sa tao kapag siya nagkasala? Kung babasahin po natin ang bersikulo na ilang bersikulo bago pa dito sa ating unang pagbasa, isinasaad doon na sinilo ng dyablo o ng ahas sina Adan at Eva. At anong pangsilo niya? Huwag kayong maniwala sa sinabi ng Diyos. Ayan, di ba? Sounds familiar. Ano po? Ay, Father, luma na yan. Biblia, kailan pa yan sinulat? Luma na po yan. Huwag nang maniwala doon. Yun. At ano pa? Huwag kayong maniwala. Ito. Talagang pinuntirya niya ang pagkamakasarili. Huwag kayong maniwala. Kasi sa katunayan, kapag kayo'y tumulig sa atas ng Diyos, kapag kayo lumabag, pinakialaman nyo ang bunga na ayaw niyang pakialaman sa inyo, matutulad kayo sa Kanya. Ayan. Ayan na. Kapangyarihan to. Matutulad ako sa Diyos. May kapangyarihan ako. Ako na ngayon ang may hawak sa buhay ko. Hindi na Diyos. Wala nang pakialam ang Diyos sa akin. Yan ang pagkakasala. Di ba't ganun din tayo? O kaya, may Diyos pa, konting-konti na lang natitira. Gagawin ko ito. May kasalanan, pero taghirap eh. Maiintindihan to ng Diyos. Ayan. Paano ka maintindihan ng Diyos? Ikaw ang hindi nakaintindi sa Diyos. Kaya, sarili. Ngunit sa pagkamakasarili, nalublob tayo sa kasalanan. At sa pagkakasala, anong ginagawa natin? Katulad ulit ni Adan at Eva dito sa pagsusuri ng kasalanan. Anong ginawa? Hindi aako. Maghahanap ng palusot. Imbis na pinakamadili ay aminin ang pagkakasala para magbago, no? Ang daan patungo sa pagbabago ay ang pag-ako at pagtanggap ng pagkakamali at pagkakasala. Hanggat hindi ka tumatanggap ng pagkakasala mo, kapatid, malayo sa iyong pagbabago, malayo ang pagiging tunay na Katoliko. Kaya, anong ginawa ni pinapakita dito? Tinanong si Adan, bakit mo pinakialaman ang bunga ng kahoy? Tinuro ni Adan, Panginoon, inudyukan po kasi ako ni Eva. Hindi po akong may kasalanan, talaga siya. Ganon tayo, di ba? Magpapalusot. Ayaw pang umamin. Nahihiya naman pag nagkasala, pero gagawa rin naman pala ng kasalanan. Si Eva ganon din. Bakit mo pinakialaman? Tumingin si Eva, nakita niya ahas. Ay, ang ahas po, Lord, Panginoon, hindi po ako talaga, yung ahas naman talaga. Galing, no? Yan ang pagkakasala. Magsisimula sa pagkamakasarili, kumbaga nais makawala
sa kalooban ng Diyos, kasi kalooban nais mangyari. Pero sa bandang dulo, nakakahiya pala. Kahit ikaw na nagkasala, gusto mong umiwas at ayaw mong aminin. Pero ang mahalaga, kapatid, ay sa gitna ng pagkakasala, Diyos pa rin ang naghahanap sa atin. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, o sa Salmo, sinasabi ng Diyos, hindi ko lilipulin ang tao sapagkat ako'y hindi tao, ako'y Diyos. Dahil sa siya'y Diyos, malawak ang kanyang pananaw. Naintindihan niya ang taong nagkasala at hindi niya kinukundina ang taong nagkasala bagos tatanggapin. Ganyan po tayo. Kaya sa pagkakasala, tinatanggap pa rin ng Diyos. Dapat, ayan, nabubuhayan tayo ng loob. Nagkakaroon ng inspirasyon na magbabago na nga ako, babangon ako at magbabago na, at magiging tunay na Katoliko. Malawak ang pananaw, may pakialam hindi lamang sa aking sarili, kundi sa kapwa-tao, at ituturing ko silang kapatid. Kung anuman ang kanilang, kung anuman ang aking magagawa sa kanila, ay ito'y gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Sabi ni San Pablo, hindi madali talaga ang mamuhay na talagang tumatalima sa Diyos. Hindi madali. Tunay nga naman, mga kapatid. Kung itatanong niyo sa akin, Father, madali ba? Hindi po talaga madali. Tinatawag, ito'y lifetime struggle. Ano po? Panghabang buhay na pagkikipagtunggali. Ano po? Na pagbabanat ng buto. At dibdibang pagsisikap na mamuhay bilang Katoliko, mga kapatid. Pero kung ikay nahihirapan, maganda yan. Nahihirapan ka bang magsabuhay sa pananampalataya mo? Maganda yan. Ibig sabihin nun, nagsisikap ka. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo, hindi naman mahirap. Ibig sabihin, hindi ka nagsimula at hindi ka nagsisikap magsabuhay. Kasi kung anong dumating sa iyo, wala kang pakialam, ito ba'y tugma o taliwas sa iyong pagiging Katoliko. Sabi ni San Pablo, kung nahihirapan ka, very good. Magpatuloy ka. Struggle. Continue to struggle. At isipin, sabi ni San Pablo, ayan, isipin natin ang tagumpay na naghihintay sa atin. Hindi yung sa kasalukuyan ngayon. Kasi ang lahat ng ito, sabi ni San Pablo, lilipas. Yung ating mga personal na pinagkakaabalahan, lahat yan lilipas. Lahat ng material na bagay, pinahalagahan natin, lilipas yan, sabi ni San Pablo. Dapat ang ating puso at isipan nakatuon sa bagay na hindi lilipas. Ito ay ang mapabilang sa tahanan ng Diyos. Kung doon nakatingin, kung doon nakatuon ang ating isip at puso, mga kapatid, sinisiguro ko po sa inyo, lahat tayo, bagamat may kahirapan, magsisikap mamuhay bilang Katoliko. Ano ulit ba yung Katoliko? Universal. Malawak ang pag-iisip. Hindi nagtatangi. At ang kanyang tinitingnan na kapatid, hindi lamang kadugo, kundi lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos. Balikan natin ang sinabi ng Panginoon. Sino ang aking mga kapatid at ina? Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Ama ay siya kong kapatid at ina. Ulitin nga po natin, sino man ang tumatalima sa kalooban ng Ama ay siya kong kapatid at ina. Ulitin po, sino mang tumatalima sa kalooban ng Ama ay siya kong kapatid at ina.